Kamusta? Ako nga pala si Joel Jr. El Comendador sa 12 STEM del Rosario. Ngayong gabi, hindi lang tayo magbabasa lang ng kwento. Sisilipin natin ang isang masakit na katotohanan. Naranasan mo na bang umasa? Umasa sa isang tawag, sa isang sulat, o sa pagbalik ng isang taong mahalaga kahit alam mong malabo na. Sa mundong puno ng pangako, may mga kwento ng kabiguan na mas matindi pa sa sarili mong isip. Ang nobelang ito, Ang Soledad's Sister ni Jose Y. Dalisay Jr. ay hindi lang isang fiction. Ito ay salamin ng libo-libong mukha ng pag-asa at pagdurusa ng mga Pilipino sa ibang bansa. O ang tinatawag nating mga bagong bayani o mas kilala sa tawag natin na OFWs. Ang Soledad's Sister ay kwento ng identity confusion at desperasyon. Nagsimula ito sa pagdating ng kabaong sa Naiya mula Jeddah. Ang pangalan sa kargamento, Aurora V. Cabahug. Ang bangkay sa loob, ang kanyang kapatid, si Soledad o Soli, na gumamit ng pangalan ni Aurora o Rory para makapagtrabaho lamang sa ibang bansa. Ang dahilan ng pag-angkin ni Rory sa bangkay ay simple, ang benepisyo. Naging road trip ito nina Rory at pulis na si Walter Zamora kasama ang kabaong hanggang sa manakaw ang van at lumabas ang katotohanan. Ang nobela ito ay hindi lamang tungkol sa pag-uwi ng bangkay, kundi sa desperadong paghahangad ng pamilya na umangat sa kahirapan. Ang isa sa pinakamasakit na tema ng aklat na ito ay ang dehumanization ng mga OFW. Ang bangkay ni Soli ay naging negosyo. Ang halaga niya ay hindi nakakabit sa kanyang pagkatao, kundi sa insurance money na makukuha sa kanya. Ito ang matinding realidad sa Pilipinas, ang pagtingin sa mga OFW bilang cash cows. Ang kanilang dugo at pawis ay tinitingnan bilang remedyo sa ekonomiya at hindi bilang individual na nagsasakripisyo. Dahil dito, napipilitan silang magtrabaho sa labas ng bansa, kahit mapanganib, para lang matustusan ang utang at pangarap ng mga naiwan. Pangalawa, pinapakita sa aklat na ito ang kultura ng pagiging martir sa pamilyang Pilipino. Si Soli ang nakakatandang kapatid na nag-alay ng sarili para sa pamilya. Ang kanyang pagkamatay ay naging tila pagpapatunay sa kanyang pagsasakripisyo. Pero nag-iwan naman ng malaking butas at obligasyon sa mga naiwan. Ang nobelang ito ay nagpapaalala sa atin na ang bayani, status ng mga OFW ay may kaakibat na malaking emosyonal at financial burden. Ang pangarap na building a new home o pagpapatayo ng mga bagong bahay, pagpapaaral sa mga kapatid, sa mga kamag-anak ay nagiging presyon. Hindi lamang sa OFW, kundi pati na rin sa pamilya na umaasa na sila ay magiging mayaman. Sa huli, Ang Soledad's Sister ay isang mahalaga at masakit na nobela. Ito ay hindi lang isang kwento ng pag-uwi ng bangkay. Ito ay social commentary sa Pilipinas. Ipinakita sa atin ni Dalisay na ang pag-asa ay madalas na may kaakibat na kabiguan at ang sakripisyo ay minsan nauuwi sa mga trahedya. Gusto mong makita ang katotohanan sa likod ng mga bagong bayani at ang pait ng buhay sa Pilipinas, maaari mo itong basahin. Hindi ito madaling basahin, pero ito ay kinakailangan. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa aking pagsusuri. Ako muli si Joel Jr. El Comendador at umaasa ako na nakapagbigay ako ng mas malalim na pag-unawa sa nobelang ito.